Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao, how are you today? Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino, si Sir Glenn. So welcome po sa ating channel. Kung kayo ay bago, huwag kalimutan mag-like, mag-share, and mag-subscribe. And syempre, don't forget to click the notification bell para updated kayo sa ating mga uploaded video at mga live stream. So welcome po kayo dito sa aking vlog. Salamat sa inyong tiwala, suporta. Okay, sa isang maliit na content creator na katulad ko, na kung saan most of the content ay tumatalakay po sa issue politika sa ating bansa. Ngayon, pag-usapan natin dito mga kamunting tinig itong pag-react ni Aimee sa statement po ni Claire, Attorney Claire Castro, ang press officer po ng Malacanang, Undersecretary. Okay? At saka syempre, Palace Press Officer. Wala namang binanggit na pangalan doon ang ating Palace Press Officer. Kaya lang syempre, si Aimee nag-react, pagdating po sa gamitan, pagdating po sa manggagamit, at the same time willing magpagamit. Bakit kaya naapektuhan si Aimee doon? Actually, isa pa sa mga bumatata sa friend ni Aimee na si Sara Duterte, walang iba. Good job. Congratulations sa isa na namang matapang na si Attorney Princess Abante. Yan po ay isa sa anak ni Congressman Bini Abante na binalahura at binastos ni Sara Duterte. Okay? Pero ganun pa man ay naging professional naman po si Attorney Princess Abante para sa pagsalag at pagpapaliwanag sa mga tao as far as House of Representatives stand is concerned. Ngayon, may statement kasi dito, balik tayo mga kamunting tinig. Nung June 13, siguro kahapon, may statement po si ASEC Claire Castro. Pagdating po dito, sabi niya, walang kinalaman ng Pangulo, sa kontratang kanilang pinasukan. Yung isang tao na manggagamit at isang taong willing magpagamit. Grabe nung term, no? Yung isang taong, anong ba tawag to? Isang taong manggagamit at isang taong willing magpagamit. Sa politika, sino ba yung nakikita ninyo na manggagamit? Sino yung willing magpagamit? Siyempre, out of professionalism, wala pong binanggit si ASEC Claire. Pero, ang mga kababayan po kasi natin, mga matatalas po ang mga kaisipan yan. Bantay sarado po ang lahat ng pumakalat ng kasinungalingan laban sa administration, laban po sa Pangulo. So, naturalmente, dahil po sa pagiging observant, pagiging mapagmatyag ng karamihan sa mga Pilipino, majority, dahil syempre iniisip ng mga kababayan po natin, parang actually nga ginagamit nila si Pangulong Bongbong Marcos at ang gobyerno para lang po sa kanilang personal na interest. Gagamitin nila din ang taong bayan o mga tao sa laylayan. Yun lang naman po ang mga anti-government. So ngayon, klarong-klaro na, kahit na hindi pangalanan, nalaman po ng mga tao na si Aimee at saka si Sara nagagamitan. Bahala man sila kung i-deny nila. Aba, itong pambansang baba o si Super Inarte, hindi Super Ate na, nag-react. Sabi niya dito, kami ba talaga ni Inday ang user? Sure kayo. Pero anong tingin mo, Aimee? Alam mo, Aimee, kung nakikinig ka sa akin, alam ko naman nasasaktan ka sa mga ginagawa ni Sara sa'yo. Nagtitiis ka lang kasi alam mo kung bakit. Nahihiya ka lang at syempre may balak ka na umakyat sa pinakamataas na pedestal ng iyong political career. Kaya hindi mo maiwan-iwan si Sara dahil kung ma-fail si Sara Duterte, ikaw ang makakabenepisyo. Huwag mo nang i-deny yan, Aimee, ikaw ba talaga? Oo. Yung pagsama-sama mo kay Sara Duterte, ano yun? Panggagamit yun. Hindi ka nga gusto ng mga Duterte. Hindi ka nga gusto ni Baste. Di ka nga gusto ni Panelo.
O, marami pang mga maka-Duterte dyan na ayaw nila sa iyo kasi ipokrita ka daw. Tapos wala ka naman daw kwenta. Traidor ka daw. Kaya si Baste, hindi ka niya pinagkakatiwalaan. Si Sara Duterte, pinipilit lang ni Sara Duterte na pagkakatiwalaan ka. Kung baga sinisikmura na lang ni Sara Duterte na makasama ka ni Sara kasi alam mo kung bakit. Pag pinakawalan ka pa ni Sara, lalong malulugmok ang kaninang political career. Dahil wala naman pong mas matibay na pader o di kaya alay, matibay na alay ang mga Duterte ngayon, kundi ikaw lang naman dahil siniksik mo ang sarili mo. Tsaka ang tawag doon is pinagamit mo ang sarili mo, ginagamit mo si Sara o di kaya pinagamit ni Sara ang sarili niya at ginagamit ka din po ni Sara. So, kahit na hindi po ninyo tukuyin, nag-react ka, inassume mo na ikaw po yun. At saka si Sara Duterte po yun. Ang role naman kasi ni Sara, sira ng sira sa speaker. Pagkatapos, sabihin, ano daw ang ambisyon daw ni Speaker Martin Romualdez, maaga pa lang maging Pangulo. Wala nga, tama nga sabi ni Attorney Princess wala nga pong interview sa media, wala nga pong mga vlog, wala pong mga posting ng kaikikan sa social media platform. So sino ba'y may TikTok o may Twitter? Di ba? Si Sara Duterte lang at saka si Amy mayroong podcast. Si Speaker wala. Kasi trabaho lang ng trabaho ang ginagawa po ni Speaker Martin Romualdez. Kaya itong statement po ni spokesperson Attorney Princess Abante parang sinipa ng 18 kabayo itong mga alipores ng mga Duterte, alipores ni Digong, alipores ni Sara sa pagbabatikos niya sa House of Representatives, and at the same time, syempre pagbabatikos po ng anti-government sa gobyerno. So mga kamunting tinig, ito namang si Amy nag-react sa pahayag na naman ng another spokesperson or another palace press officer na walang iba kundi sa Attorney Claire Castro. Anong sabi? Walang kinalaman ang Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan ng isang manggagamit, yung isang tao na manggagamit at isang tao na willing magpagamit. So si Amy nag-react na kami pa ba talaga ni Inday ang user? Sure kayo. Bakit nag-react ka? Sa bagay binabantayan po ni Amy, no? Matandang babalena yung mga pahayag ni Attorney Claire Castro kasi handa pong itaya ni Amy ang panty niya para lang ipagtanggol niya si Sara. Ganun naman talaga, no? Kaya ang mga uto-uto niya ng mga taga-subaybay, alam niya gani na sinusuka na siya ng kampo ng mga Duterte, pilit na pilit pa rin. Now, bibigyan ko kayo ng idea kung ano yung laro ni Amy. Ang laro ni Amy, mga kamunting tinig, mga DDS, makinig kayo. Alam ni Amy na mahina na ang political career ni Sara. Alam ni Amy that the political career of Sara Duterte cannot stand alone. Why? Masyado siyang naapektuhan sa maaga niyang pamumulitika at maaga niyang pagsira sa mga imaginary enemy niya as if na parang siya lang yung may kakayahan at karapatang tumakbo ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas na busy pa lang nga siya ngayon, wala nang kwenta ang mga pinagagawa niya. Wala nang pakinabang ang mga pinagagawa niya sa taong bayan. Kasi ang pinagkakaabalahan niya, pagsira sa gobyerno, pagmamaliit sa kakayahan ng Pangulo, as if siya daw po ay may kakayahan, wala naman. Ngayon, to the rescue itong si Amy sapagkat alam ni Amy na lubog na ang political career ni Sara. So kapag si Sara Duterte ay makasuhan na sa ombudsman, bababa si Martires Pag once na magbago ang ombudsman at ma-review lahat ng documents, andyan pa yung ICC, andyan pa yung ombudsman, andyan pa yung impeachment. So, mga kamunting tinig, alam ni Amy na chickmate na si Sara. Naturalmente, susunod-sunod sa dyan Kung totoo, yung sabi ni Ruben Padilla na siya po ay magiging campaign manager ng Sara Amy, which is hindi po matanggap ni Panelo dahil gusto ni Panelo ay Sara Ruben. Wala siyang tiwala, kay Amy. Okay, so ganito ang mga kamunting tinig. Dahil wala siyang tiwala kay Amy, darating ang panahon, siya po ang isa sa mga sisira kay Amy. Dahil wala po siyang believe kay Amy. Gusto niya po Sara Ruben. Kasi sabi nga nila 200%
Pag hindi tumakbo si Sara, si Robin ang tatakbo. So ngayon, dikit na dikit itong si Amy dahil mapagtagumpayan niya ang kanyang tinatawag na political ambisyon. So since nagdikit siya kay Sara Duterte, ang mangyayari po dyan, pag mahatulan si Sara Duterte at hindi makatakbo, abay naturalmente, si Amy po ang tinuturing nilang pinakamalakas na kandidato. Okay? Laban po sa hindi pa alam kung sino dahil sila lang man ang nagsasabi na si Speaker Martin Romualdez ay gahaman sa posisyon. Parang alam mo lahat ng tao, ako nga pwede nga akong tumakbo kung may pera ako, may kakayahan ako, di ba? Si Speaker Martin Romualdez pa kaya o kahit na sino pang mga tarpulano dyan. Ito naman kasi, mga kamunting tinig, si Amy kasi very defensive and at the same time, sinalo niya yung bola na hindi naman siya yung pinaparatangan personal. Pero sige na, pwede na rin na siya lang dalawa ni Sara Duterte ang manggagamit, yung isang taong manggagamit at isang taong willing magpagamit, vice versa. So comment down below kung sino po, halimbawa, yung sa poll dito sa statement ni Attorney Claire Castro na walang kinalaman ang mahal na Pangulo sa kanilang mga pinapasukang mga deal-deal dyan o kung anuman mga kontrata. Again, wala pong kinalaman ng Pangulo sa kung anuman ang mga kontratang pinasuka ng isang taong willing magpagamit at ng isang taong manggagamit. So ipagpalagay natin, nag-assume si Amy na silang dalawa ni Sara. Totoo naman, katulad ng impeachment, wala pong kamay ang ating mahal na Pangulo dahil pinaubaya po ng ating mahal na Pangulo yan sa Senado. Depende sa kanila. May sarili silang tinatawag na paninindigan at mandate. Katulad niyan, yung impeachment, tinatawag po yan na constitutional mandate, and the duty of the impeachment senator ay walang iba kundi po litisin, buuin ang impeachment court. Naintindihan po ninyo? So sa bagay, ang ginawa kasi ng Senate, inabandona nila agad-agad ang kanilang trabaho. Dinelay nila yung proseso ng impeachment trial, which is pinakamahalaga po yun. Dahil hindi na po concern ng taong bayan ngayon kung convicted ba si Sara or acquitted. Dahil alam naman natin ang numero nagsasabi na kung numero lang ang pag-uusapan, panalong-panalo na si Sara. Pero mga kamunting tinig, meron naman po nagsabi na pag once na makita na po ang ipipresentang ebidensya ng prosecutor, according po kay Congressman Luistro, isa sa mga House Representative Prosecutor, maaaring magbago po ang pananaw ng mga senador at boboto to convict Sara Duterte. Ang mahalaga ngayon, wag i-delay ang proseso, wag i-dribble ang bola, pananagutin si Sara Duterte, maghintay ang taong bayan kung ano po ang mga hatol ninyo na mga impeachment court judge. Ang problema kasi sa Senado, sila na nga yung impeachment court judge, sila pa yung nag-aabogado kay Sara Duterte. Di ba kabubuhan at katangahan at harap-harapang panluloko sa ating mga mamamayan, sa ating mga Pilipino. Kagaguhan ang ginawa po ng mga senador na pilit ipinapadismiss ang impeachment trial na hindi pa po nakita ang mga ebidensya na maaaring lalong magbigay linaw sa kabulastugan, paglustay sa pundo ng taong bayan, specifically the confidential funds. Ayun mga kamunting tinig ang sinabi po ni Attorney Claire Castro na walang kinalaman ang Pangulo sa kontrata na kanilang pinasukan ng isang taong manggagamit ang isang taong willing magpagamit, na kung saan ininterpret mo po ni Amy na sila daw po ang pinaparinggan ni si Claire Castro. Okay? So, ayan mga kamunting tinig. So, maraming salamat po sa inyo. At huwag kayo mag-alala, Amy. Total, inassume mo, yan kasi ang tingin ng tao sa inyong dalawa ni Sara. Manggagamit at willing magpagamit. Willing magpagamit at manggagamit. Okay? So ito pong muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino nagsasabing, magandang hapon. Tayo po ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Huwag kalimutan mag-like, again, share and subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na magkakaroon po tayo ng mga aktibidades sa ating munting channel. Bye-bye and God bless everyone. Adios and once again, mabuhay po tayong lahat. Salamat po. Ingat!